Basta kaya mo ang presyo, makukuha mo ako. At basta kaya ng estamina mo. Kahit ilang round pa yan, payag ako. Yan ang madalas sabihin ni Magda sa kanyang mga customer o parokyano. Si Magda ay isang bayarang babae. Ang hanap buhay niya ay ang magbigay ng panandaliang aliw sa mga kalalakihan. Halos buong pamilya niya ay ikinahihiya siya. Ang nanay niya ay galit sa kanya dahil nga bata pa lang ay pasaway na siya at mabarkada. Ang tatay niya naman ay nahihiya sa mga barkada niya dahil tampulan siya ng tukso ng mga ito. May anak daw siyang pokpok kaya halos itakwil na siya nito. Maging ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay ikinahihiya din siya sa mga kaklase ng mga ito. Madalas kasi silang tuksuhin sa school dahil sa trabaho ng kanilang ate. Maging ang mga tiyuhin at tiyahin niya ay malayo din ang loob sa kanya. Ngunit may bukod tangi sa pamilya nila ang malapit sa kanya at mahal na mahal siya. Yun ay ang kanyang bunsong kapatid na si Buboy. Bata pa lang kasi ito ay malapit na ito sa kanya. Madalas niya itong bigyan ng pasalubong kapag umuuwi siya at lihim niya din itong binibigyan ng pera. Dahil mapapagalitan ito ng nanay nila pag nalaman na tinatanggap ang bigay niya. Kaya naman hanggang sa magbinata na ito ay si Buboy lang talaga ang palaging nagtatanggol kay Magda sa pang-aalipusta ng pamilya nila. Hindi nakatapos ng pag-aaral ang dalawang babaeng kapatid ni Magda. Dahil na din sa kakapusan at ang sinisisi ng mga ito ay ang kamalasan daw na dala ni Magda. Ang pagiging pokpok kasi niya ang palaging itinuturong dahilan ng mga ito kung bakit sunod-sunod ang kamalasan nila. Magang nag-asawa si Nika ang sumunod kay Magda. Ang pangatlo naman sa magkakapatid na si Ann ay nabuntis ng maaga at hindi pinanagutan ang bata. Sama-sama sila sa isang dikalakihang bahay na inuupahan ng mga magulang nila. Tanging si Buboy na lang ang natitirang nag-aaral sa kanila, na lingid sa kaalaman nila ay dahil yun sa tulong ni Magda. Magulo at masikip na sila sa bahay nila. Kaya naman isang araw ay nagpaalam na si Magda sa mga ito, nabubukod na lang at uupa ng sariling bahay. Ngunit walang reaksyon ang mga ito. Maging ang nanay at tatay niya na si Mang Rodel at Linda ay para bang walang nadinig ng magpaalam na siya. Tanging si Buboy lang ang nalungkot sa pag-alis ni Magda. Tila masaya pa nga ang mga ito dahil baka sakaling mawala daw ang malas sa bahay na iyon kapag nawala na din si Magda. Napakasakit isipin yon para kay Magda, pero sa tagal na panahon na malayo ang loob sa kanya ng mga tao sa bahay na iyon ay nasanay na din siya. Kaya nga mas minabuti na din niya na bumukod na lang. Baka nga ako ang malas sa bahay, bunso. Saad niya kay Buboy habang yakap-yakap siya nito at uniiyak. Hindi ako naniniwala doon, ate. Wakang malas sa bahay. Hindi mapigilan ni Buboy na mapaiyak nang aalis na ang mahal na mahal niyang ate Magda. Gustong sumama ni Buboy at sa ate na lang niya tumira, ngunit hindi pumayag ang nanay nila. Sasama ka sa ate mo? Gusto mo bang malasin ka din at tuluyang hindi makapag-aral? Galit na saad pa ni Mang Rodel. Huwag kang mag-alala, bunso, at dadalawin naman kita palagi, saad ni Magda. Naku, kahit hindi na Magda, si Buboy na nga lang ang pag-asa namin na mag-aahon sa amin sa kahirapan pag nakatapos ng pag-aaral Baka malasin din yan kapag naglalapit ka pa sa kanya. Ang mapang insulto pa na saad ni Aling Linda. Gusto na ding bumagsak ng luha sa mga mata ni Magda pero pinigil niya. Ayaw niyang magpakita sa mga ito ng anumang kahinaan. Sa jeep ay hindi napigilan ni Magda ang tuluyang mapaiyak. Mahal na mahal niya ang buong pamilya niya. Kahit hindi siya nakaramdam ng pagmamahal sa mga ito. Lalong-lalo na si Buboy na tanging nagmahal, rumispeto at tumanggap kung ano ang trabaho niya. Umalis siya na kinasusok naman ng mga ito. Sa kabilang bayan lang ang pinapasukang bar ni Magda. At doon na din siya nakakuha ng maliit na apartment na mauupahan. Doon ay itinuloy niya ang pagiging prostitute niya. Hindi siya nag-aral. Wala siyang alam na trabaho na maaring kumita ng malaki kundi ang pagbibigay lang ng aliw. Kailangan niyang kumita ng higit sa kinikita ng normal na empleyado dahil may pangarap siya. Pangarap hindi para sa sarili niya kundi para sa pamilya niya. Lalong-lalo na kay Buboy, na sinasabi ng nanay nila na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pangarap niyang matupad ang pangarap ni Buboy. Ang maging doktor, gagawin niya ang lahat upang matulungan si Buboy na matupad ang pangarap na iyon. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at sinuportahan ang pag-aaral ni Buboy.
Hanggang sa mag-college na si Buboy at mas lalong naging magastos ang pag-aaral. Magmula sa tuition fees, sa mga uniform nito, mga gamit at ang allowance ay siya ang nagbibigay. Ngunit nanatiling lihim iyon sa mga kapatid at magulang nila. Ang alam ng mga ito ay nagsa-sideline ng kung ano-anong trabaho si Buboy upang matustusan ang sariling pag-aaral. Totoo naman na kahit papaano ay nakaka-sideline siya upang makabawas sa gastusin ng ate niya. Ngunit hindi sasapat ang sideline niya para tustusan ang pag-aaral niya. Sa mga kainuman ni Mang Rodel ay bidang-bida ito lagi at ipinagmamalaki ang kurso na kinukuha ni Buboy. Pag naging doktor na ang anak ko mga pare, hayahay na ako. At syempre pati kayo aambunan ko. Masasarap na pulutan na ang ipapakain ko sa inyo. Baka huminto na din ako sa pagtatrabaho dahil siguradong kaya na kaming suportahan ng anak ko pag doktor na siya, ang mayabang na pagbibida pa ni Mang Rodel. Naku pare, mabuti na lang at umalis na sa bahay niyo si Magda Di ba nga sabi mo kaya kayo minamalas noon ay dahil sa kanya? Tama ka dyan pare. Mula nang umalis si Magda sa bahay, ay naging magaan na ang buhay namin. Tignan mo nga at nakapag-enroll pa sa private school ang bunso ko. Inggit na inggit kay Mang Rodel ang mga kainuman niya at yun naman ang gusto niya talaga. Ang kainggitan siya. Wala siyang kaalam-alam na lahat ng pangangailangan ni Buboy sa pag-aaral ay si Magda ang nagpo-provide. Si Magda na sinasabi niyang malas sa pamilya nila. Mabilis lumipas pa ang panahon. 2 taon na sa kolehiyo si Buboy nang biglang tamaan ng malubhang sakit ang kanilang ama. Sakit na nakuha niya sa araw-araw na pag-iinom. Naratay ito at hindi na makapaghanap buhay. Mas lalong naging mahirap ang sitwasyon ng pamilya nila. Ngunit si Buboy ay patuloy pa din na nakakapag-aral sa tulong ni Magda. Isang araw na binigyan si Buboy ng allowance. Nang kanyang ate ay nagulat siya. Ate, ang laki naman nito. Sobra-sobra ito Buboy, alam kong walang trabaho si tatay at kailangan niya ng gamutan. Gamitin mo yan pang gastos ninyo at pambili ng mga gamot ni tatay. Baka naman wala nang natira sa'yo ate. Huwag mo akong alalahanin bunso. Mag-isa lang ako at madali lang ako dumiskarte. Ang pera. Gaya ng bilin ni Magda ay hindi pinaalam ni Buboy sa kanila kung kanino galing. Ang pinambibili niya, ng gamot at pinanggagastos nila. Ang dahilan niya lang ay galing yun sa extra work niya. Nakarecover din naman at gumaling si Mang Rodel, ngunit ilang buwan lang ang lumipas, ay si Aling Linda naman ang nagkasakit at kinailangang dalhin sa ospital. Nag-alala si Magda sa nanay niya. Kahit naman itinatakwil siya nito ay mahal na mahal niya pa din ito, kaya naman hindi niya napigilan at dalawin ito sa ospital. Nasa pinto siya ng silid kung saan nandoon ang nanay niya. Lihim siyang nakasilip. Natatakot siyang pumasok dahil nandoon ang tatay niya. Baka imbes na matuwa ay magalit pa sa kanya ito at isisi na naman sa kanya ang kamalasang dinadaanan nila. Nakausap at natanong naman niya ang doktor. At ang sabi nito ay kailangan daw operahan sa bato ang nanay niya. Paalis na siya ng ospital nang makasalubong niya si Buboy. Oh, ate, alis ka na? Nakita ka na ba nila nanay at tatay? Hindi na ako pumasok bunso, sinilip ko lang si nanay. Inabot iya kay Buboy ang 5K upang magamit ulit na panggastos. Kailangan operahan ni nanay, sabi ng Dr. Buboy. Kung sakaling kailanganin ng malaking halaga, puntahan mo agad ako at gagawan ko ng paraan. Bilin ni Magda sa bunsong kapatid. Gaya ng inaasahan ay naoperahan si Aling Linda at ang lahat ng gastos ay si Magda ang sumagot. Halos lahat ng pangangailangan nila ay suportado ni Magdam. Ang 2 kapatid nila na babae ay hindi na din maasahan ng mga magulang nila dahil wala ding mga hanap buhay. Hindi na makapagtrabaho ang mag-asawa dahil kailangan nila ng pahinga. Mabuti na lang kahit papaano ay nakakatulong din si Buboy dahil may extra work siya pagtapos ng klase at pag walang pasok. Sa makatwid ay si Magda pa din ang bumubuhay sa kanila. Kahit na itinakwil nila ito bilang kapatid at anak, lumipas pa ang ilang taon at dumating na nga ang araw ng graduation ni Buboy. Proud na umakyat si Mang Rodel. Si Magda ay lihim na pinapanood mula sa di kalayuan ang pag-akyat sa stage at pagtanggap ng mga medalya ng bunso niyang kapatid. Pakiramdam niya ay natupad na din ang pangarap niya. Masaya siya para kay Buboy. Matapos ang graduation ay nakita niyang sinalubong ng 2 niyang kapatid at nanay niya sila Buboy at Mang Rodel.
Larawan ng isang masayang pamilya ang nakikita niya na mga oras na iyon. Pamilya na dapat sana ay kasama siya. Napansin niya ang paglingalinga ni Buboy sa paligid na tila ba may hinahanap. Alam niyang siya ang nais nitong makita, ngunit hindi siya maaring magpakita sa mga ito. Ayaw niyang sirain ang magandang araw ng pamilya niya. Nilisan niya ang lugar na iyon ng lumuluha, luha ng lungkot at saya. Lungkot dahil nag-iisa siya habang nagse-celebrate ang buo pamilya niya. Luha ng saya dahil sa wakas ay natupad na ng bunso nila ang pangarap niya. Tapos na ang misyon niya, mag-iipon lang siya para sa sarili at hihinto na din siya sa trabaho niya. Pagod na din siyang magbigay ng aliw. Pagod na ang katawan niya na gabi-gabing pinagsasawaan ng iba't ibang lalaki para lang sa pera. Wala na siyang hihilingin pa sa buhay niya. Hindi na din siya umaasa na matatanggap pa siya ng pamilya niya. Kinabukasan matapos ang graduation ay pinuntahan ni Buboy ang ate niya upang makapag-celebrate sila. Masayang masaya si Buboy at buong pagmamalaki na ipinakita ang mga medalya niya sa ate niya. Proud na proud ako sa iyo, Buboy. Utang ko sa iyo ang lahat, ate. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko matutupad ang pangarap ko. Hayaan mo, ate, at pag nakapasa na ako at naging ganap na doktor na ako, ay ako naman ang babawi sa iyo. Huwag mo na akong isipin, Buboy. Kaya ko ang sarili ko. Ang tulungan mo ay sila nanay at tatay at ang dalawa mong ate. Mas kailangan nila ng tulong mo. Tsaka wala kang utang na loob sa akin, bunso. Lahat ng yan ay bunga ng pagsisikap mo. Masayang nag-celebrate ang mag-ate at gabi na nang umuwi si Buboy. Ilang buwan lang ang lumipas ay kumuha na nga ng exam si Buboy at nakapasa agad ito. Isa na siyang lisensyadong doktor. Kaya naman sa imuman ay bidang-bida na naman si Mang Rodel. Ipinagmamalaki nito na may anak na siyang doktor. Ganon din si Aling Linda. Buong pagmamayabang nitong sinasabi na nang dahil daw sa pagsisikap nilang mag-asawa ay napagtapos nila ang bunso nilang anak at ngayon ay isa ng doktor. Agad na pumunta si Buboy sa ate niya upang sabihin ang magandang balita, ngunit hindi niya ito inabutan. Sinubukan niyang tignan sa bar na pinapasukan nito, pero isang linggo na daw ang nakaraan nang magpaalam ito. Lilipat na daw ng bahay at titigil na sa trabaho. Hindi daw pinaalam nito kung saan ito lumipat, at ni isa ay walang itong pinagsabihan ng plano niya. Ilang beses nagpabalik-balik si Buboy sa dating apartment ni Magda at Maging sa trabaho. Nagbabaka sakali siyang makakuha ng impormasyon kung saan mahahanap ang ate niya, ngunit bigo siya.